Naniniwala ba kayo sa kasabihang kapag nasa bagong lugar kayo o iyon bang bagong salta ay huwag kayong basta-bastang makikipag-usap o magtiwala sa mga taong makakasalamuhan ninyo, lalo na kung hindi nyo ito lubos na kakilala. Dahil sa may mga taong nagbabalat kayo lang umano upang makapangbiktima o makapanglinlang ng kapwa. Ako kasi ay oo, naniniwala ako sa mga ganong kasabihan. Dahil sa mismong naranasan ko ang isa sa mga kasabihan ng mga matatanda. Magandang araw, Sir Caspar, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Monica. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naganap ito sa lalawigan ng Capiz. Tandang-tanda ko pang nasa edad 22 na ako na mga panahong nangyari ito. Tubong Batangas ako at nagtatrabaho bilang call center agent noong makilala ko si Jigs. Lumaki sa Capiz si Jigs, Sir Caspar. Noong naging magkatrabaho kami ay naging malapit kami sa isa't isa. Gawa ng magiliw at masiyahin siya. Palagi siyang nakangiti kahit na minsan ay nahihinuha kong may pinagdadaanan siyang problema. Pero ang masigit na nagustuhan ko sa kanya, bukod sa pagiging masayahin at malambing, wala siyang bisyo. Niyang pag-inom nga ng alak paminsan-minsan ay madalang lang. Kung hindi pa siya pipiliting uminom ng alak na mga katrabaho namin, ay hindi pa siya iinom. Dati kasi sa pinagtatrabahoan namin ay uso yung mga party-party tuwing gabi. Kapag Saturday night na, alam na agad. Kaya bilang pagkikisama ay napipilitan na lang si Jigs na makisama sa amin. Dahil sa pagiging malapit namin sa isa't isa, hindi naglaon ay naging magkasintahan kaming dalawa. Hindi naman tutol ang mga magulang ko. Gawa ng mabait naman ang pakikitungo sa kanila ni Kung minsan nga ipakaramdam ko ay mas anak pa ang turing nila kay Jigs kaysa sa akin. Biruin mo ba namang sa tuwing nag-aaway kami ni Jigs, Sir Caspar, ay mas kinakampihan pa ng mga magulang ko ang kasintahan ko kaysa sa akin. Unfair, no? Imbis na si Jigs ang pagalitan nila, ako patuloy ang nasasabon. Pero syempre, ang palaging unang umaamo sa aming dalawa tuwing nag-aaway kami, Sir Caspar, ay walang iba kundi ang kasintahan ko. Syempre babae tayo eh, di tayo magpapatalo. Isang gabi noon ng linggo, masayang araw. Habang nasa balkonahin ng bahay ay kinausap ako ni Jigs ng masinsinan. Inaya niya akong magbakasyon sa lugar nila. Malapit na raw kasi ang piyesta sa kanila. Kaya't pagkakataon na iyon na may pakilala niya ako sa mga magulang niya. Sige na Monica, pumayag ka na. Gustong gusto ka kasing makita ng mga magulang ko eh. Malambing na pangungumbinsi sa akin ni Jigs. Saglit akong napapaisip dahil noon pa man ay gustong gusto kong makapagbakasyon ng Capiz. Dahil ang sabi nila ay Seafood's capital of the Philippines daw ang Capiz. Noon pa man ay gustong gusto kong lantakan ng mga talaba at malalaking hipon doon. Monica, pumayag ka na please. Muling pagsusumamo sa akin ng nobyo ko. Sige, wala namang problema sa akin, Jigs. Gusto ko rin namang makapagbakasyon doon. Hayaan mo, susubukan kong magpaalam kay na mama. Sana nga lang ay payagan nila ako. Nakangiti kong tugon. Kitang-kita ko sa mukha ng kasintahan ko ang kagalakang nararamdaman, Sir Caspar. Masayang-masaya siya at hindi niya napigilan ng sariling yumakap sa akin ng mahigpit. Salamat Monica. Salamat kasi pumayag ka. Anya, matapos akong yakapin. Huwag ka munang magpasalamat.
Hindi pa tayo nakakasigurado kung papayagan ba ako ni na mama at papa. Wika ko naman. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Jigs at pinisil ng marahan ang kamay ko. Sinabi ko naman sa kanyang hahanap lang ako ng tiyempo para makapagpaalam ako sa mga magulang ko. Nagpresyenta naman ang kasintahan kong siya na raw ang magpaalam sa mga magulang ko. Pinapangako niya naman umanong makakauwi ako ng ligtas dahil hindi niya naman ako pababayaan. Sa huling mga katagang sinabi ng kasintahan ko, Sir Casper, ewan ko ba, noong mga time na yon, medyo kinabahan ako ng bahagya. Di ko alam pero bigla na lamang kumabog ng mabilis ang dibdib ko na para bang may ibig ipahiwatig ang mga katagang sinabi sa akin ng kasintahan ko. Ako na lang ang magsasabi sa mga magulang ko, Jigs. Sabihan na lang kita kung ano ang sagot nila. Wika ko sa kanya. Tumango-tango naman ang kasintahan ko at muling nagpasalamat. Hanggang sa natapos na kaming mag-usap ng gabing iyon. Kahit na hindi pa man ako nakakapagpaalam sa mga magulang ko, ay walang pagsidla ng sayang nararamdaman niya. Aniya pa nga, malakas ang paniniwala niyang papayagan ako ng mga magulang kong magbakasyon sa kanilang lugar. Dahil nagpapagabait naman raw siya at hindi gumagawa ng hindi maganda. Kinabukasan nga ay nabanggit ko kay Mylang tungkol sa pag-aya sa akin ni Jigs. Nagulat pa siya at halos hindi makapaniwala. Ano? Pupunta ka ng Capiz? Diyos mio, Marimar. Alam mo namang maraming bantog na aswang ang lugar na yon, di ba? Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Myla sa akin. Myla, nasa makabagong henerasyon na tayo ngayon. Hindi na totoo ang mga aswang-aswang na yan. Alam mo, sa mga kwento-kwento lang yan eh. Tugon ko. O Inday, huwag kang masyadong magpakampante. Dahil kahit nasa makabagong henerasyon na tayo, marami pa rin mga kababalagang nangyayari dito sa mundong ginagalawan natin. Kaya dapat maginahinay ka. Pagtataray niyang sabi. Makainday ka naman, wagas ah. Reklamo ko. Kasi naman, kung bakit sa dinami-raming pwede niyong pagbabakasyon ng magjowa, sa Capiz pa talaga. Alam mo namang maraming aswang doon. Hindi lang aswang, kundi manlalason at mambabarang. Basta. Bulalas niya. Sira ka talaga, no? Alam nga namang saan kaming magbabakasyon. Natural sa Capiz. Dahil nandoon ang pamilya na Jigs. Sige, kung wala ka talagang tiwala, mas mabuti pang sumama ka sa amin ni Jigs. Wika ko. Aba, ginawa mo pa talaga akong tsampero na, no? Pagmumukain mo pa akong chitsay na tagasunod lang sa inyong dalawa. Nakaingos niyang sabi na siyang ikinatawa ko naman dahil sa reaksyon ng kaibigan ko. Teka, saan ba sa Capiz yung sinasabi mong pupuntahan ninyo ni Jigs? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya kung saang baryo naninirahan ang pamilya ni Jigs. Sandaling nananahimik ang kaibigan ko. Alam mo, Monica, huwag kang magagalit sa akin ha, pero kasi wala talaga akong tiwala dyan sa kasintahan mong yan eh. Itsura pa lang, hindi nakatiwa-tiwala. Walang parenong bibig na bulalas ni Myla. Hoy Myla, baka nakakalimutan mo. Kasintahan ko yung pinagsasabihan mong hindi ka tiwa-tiwala. Hirap kong wika. Hindi naman sa ganoon. Alam mo kasi, itsura pa lang ng kasintahan mo, habulin na ng mga babae. Baka pati matatandang mamasang eh. Pinupunteriya yung kasintahan mo. Kaya wala talaga akong tiwala. Dahil baka mamaya pagpunta mo sa kanila, ipakain ka lang sa mga aswang tapos sasama na yan sa mga matatandang may pera. Wika niya. Ay, ikaw talagang babae ka. Kung saan na nakakarating ang usapan natin. Ano? Sasama ka ba sa aking magbakasyon sa Capiz o hindi? Aba, natural sasama ako. Alangan namang pabayaan ko lang ang matalik kong kaibigang na pumunta sa lugar na hindi niya kabisado. Tugon pa ni Myla.
Sasama ka lang din pala eh. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Natatawang wika ko. Nga pala, sa kapis nakatira ang kapatid ni Lola Igma. Doon na kasi iyon nakapag-asawa. Saktong-sakto. Puntahan na rin natin siya. Saan niya ba? Oh, may lola ka pala sa kapis. Tapos kung makapagsabi kang maraming aswang doon eh. Hindi ko na natapos pang sasabihin. Dahil pinigilan ako ni Myla at nagsabing, iyan na nga ang sinasabi ko. Mismong ang kapatid na ni Lola Igma ang nagsabing maraming aswang doon. Ay nako, kahit na ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala. Wika ko. Hindi na nga ako napilit pa ng kaibigan kong paniwalain niya tungkol sa mga aswang-aswang. Noon ngang naghapunan na kami ng mga bagulang ko, Sir Casper. Bago ko papasok sa trabaho ko, ay naglakas na ako ng loob na magpaalam sa kanila. Hindi naman ako nabigo dahil sa mabilis ko silang napapayag na magbakasyon ako ng ilang linggo sa lugar ng kasintahan ko. Kako, huwag silang mag-alala dahil kasama ko naman si Myla. Lumipas sa mga 2 buwan o mga araw nga. At dumating na rin ang takdang araw ng pag-alis namin. Nakita kong maraming mga dahilan si Myla na para bang maglalayas ito. May mga anik-anik pang suot sa katawan. Hindi ko tuloy mapigil ang matawa. Dahil sa pwede na siyang mapagkamalang manggaganso sa Quiapo. Yung bang peking mga hulang nakaupo sa gilid ng daan sa Quiapo. At nag-aalok kung may magpapahula. Nga pala, masingit ko lang, Sir Casper. Manggagamot po ang lola ni Myla. Kaya naman naong nalaman nitong sa kapis ang punta namin. May pinabaon siyang panyo kay Myla. Binigyan pa nga ako ng panyo ni Myla ng isa. Pinapabigay daw yun ng lola niya. Proteksyon sa mga masasamang elemento at nilalang. Nung tignan ko ang panyo ay may nakaborda mga litrang hindi ko maintindihan kung paano basahin at kung ano ang ibig sabihin. Mga Latin kasi ang mga nakaborda. Dahil sa ayaw ko namang maging bastos, tinanggap ko na lang ang panyo. At nilagay sa bitbit kong palaging maliit na bag. Sa pagdaan ng napakahabang oras ay narating na namin ang kapis. Naalala ko pa noon ay sumakay pa kami ng bus. Pagkatapos ay sumakay ulit ng tricycle. Pupunta na sa baryong tinitirhan ng mga magulang ni Jigs. Halos mag-iisang oras din ang biyahe namin bago marating ang baryo. Nang makarating na kami sa Bugandag Baryo, ay naglakad pa kami ng bahagya. Dahil sa hindi na pumasok ang tricycle, gawa ng may mga sakay rin itong iba na nasa ibang karatig baryo pa ihahatid. Bukod pa roon ay medyo mahirap ang daanon. Pambihira naman no. Hindi pa talaga tayo hinatid ng manong na yon. Akalain mo ba namang ang laki-laki na nga ng pamasahe natin? Hindi pa tayo hinatid hanggang sa bahay ninyo, Jigs. Reklamo ni Myla. Ganun talaga ang mga pasaheroan dito, Myla. Kapag espesyal ka, ihatid ka nila hanggang sa bahay mo. Pero kapag marami ang mga pasaherong kasabayan mo, hanggang sa bungad ka lang ng baryo nila ay hahatid. Paliwanag ng kasintahan ko. Hindi na umimik pa ang kaibigan ko. Sa halip ay sumunod na lamang ito. Habang naglalakad nga kami ay bahagya kong inilibot ang paningin sa buong paligid. Kaunting pagpapaliwanag ko lang sa baryo ng kasintahan ko, Sir Casper. Sa bungad lamang ng baryo, simentado ang daan. Pero pagkarating sa unahang bahagi, ay hindi na iyon simentado. Sa bawat gilid naman ng daan ay may mga mangilang-ilang kabahayan at may mga naglalaki ang mga puno ng kahoy. As in literal na probinsyang liblib talaga siya, Sir Casper. Iilan lang ang sasakyang motor na dumadaan. Iilan lang din ang bahay na yari sa bato. At sa bawat bakurang nadadaanan namin, ay pinagtitinginan kami ng mga taong naroroon.
Nakakatakot naman dito. Nakakapay na bago. Hindi ako sanay na pinagtitinginan ng mga tao. Bulong ni Myla sa akin. Huwag kang maingay. Maya-maya niyan may makarinig sa'yo. Tugon ko. Makaraan lang ang ilang sandali ay narating na namin ang bahay ng kasintahan ko. Masaya kaming sinalubong ng mga magulang ni Jigs. Kagad naman akong nagmano bilang pagbibigay galang sa kanila. Aba, talaga naman palang napakaganda ng kasintahan mo, Jigs. Tignan mo nga naman, napakaputi. Kutis porcelana. Agarang wika ng ina ni Jigs at hinimas pa ang braso ko. Bigla akong nakaramdam ng hiya matapos sabihin iyon ng ina ni Jigs. Tanging ngiti lang naman ang naging tugon ng kasintahan ko. Siya, magpahinga na muna kayo at ibagahanda ko lang kayo ng merienda ha. Masayang wika ng ina niya. Maraming salamat po. Nahihiyang tugon ko. Nanay Rosa, iyan na lang ang itawag mo sa akin. At ito namang ama ni Jigs ay Tatay Usming. Huwag kang mahihiya sa amin, iha. Nakangiting saad ni Nanay Rosa. Sige po, Nanay Rosa. Wika ko na nauutal dahil sa kaba. Nakahinga lamang ako ng maluwag noong nagtungo na sa kusina ang ina ng kasintahan ko. Pinisil naman ni Jigs ang kamay ko at sinabihan niya kung huwag kabahan. Biniro niya pa ako nagwikang gayahin ko raw ang kaibigan kong may pagkamakapal ang apog. Dahil sa kararating pangalang raw namin ay ayun na. Nakipagchismisan na sa kapatid niyang si Rebecca. At panay pang paghampas ng balikas sa kapatid niyang si Bong. Napapailing na lamang ako habang tinitignan si Myla. Kinagabihan, habang kumakain kami, ay may kumatok sa pintuan. Sandali lang ha, at pagbubuksan ko lang ng pintuan yung kumakatok. Wika ng ina ni Jigs at sandaling itinigil ang pagkain. Nang mapagbuksan niya ng pintuan ang kumakatok, ay nakita ko ang isang dalagang may bitbit na pagkain. Nakangiti itong tumingin sa ina ni Jigs bago tumitig ng diretso sa kasintahan ko. Sabay nagwika ng, pinapabigay ni nanay. May bisita po pala kayo. Nito. Tapos ay pinasadahan ako ng tingin. Oo, kasintahan siya ni Jigs. Kakarating lang nila kanina galing Maynila. Tugon ni Nanay Rosa. Biglang sumama ang timpla ng mukha ng dalagang kaharap ni Nanay Rosa matapos malamang kasintahan ako ni Jigs. Sumimangot ito at tumalas ang mga mata nito at tinitigan ako ng masama na para bang kulang na lang ay sasaksakin niya ako. Sige po, alis na po ako. Wika nito at nagmamandali ng naglakad paalis matapos iabot ang pagkain. Kagad namang isinara ni Nanay Rosa ang pintuan at pagkatapos ay dinala sa lababo ang pagkain. Nay, bakit yun naman tinapon ang bigay na pagkain ni Helena? Nagtatakang tanong ni Jigs sa kanyang ina. Umupo muna ang kanyang ina bago nagsalita. Wika nito. Simula noong mamatay ang lola ni Helena, ay malakas na ang bali-balita sa baryo nilang ang ina ni Helena ang sinalina ng pagiging aswang ng lola niya. Dahil magmula nang mawala ang matandang iyon na naninirahan sa karatig baryo, hindi na lumalabas ng bahay ang ina niya. Palagi na lang iyong may sakit. At sa kalakitaan ng gabi, ay marami ang nakakakitang nagpalakad-lakad ito sa gitna ng daan na parang baliw. May mga pag-atungal at huni ng wakwak na rin umano silang naririnig sa kalagitnaan ng gabi. At sa pandinig nila ay parang naroroon iyon sa bahay ni na Helena. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi, Sir Casper, sa sinabi ng ina ni Jigs. Pero kasi,
Kung pagbabasihan ko ang mukha nito habang nagkukwento ay napakaseryoso nito. Tumigil lamang sa pagkukwento ang ina ni Jakes noong sawayin niya ito ng ama ni Jakes at sinabayang ipagpatuloy ng pagkain. Tsaka na lang raw pagkwentuhan ang tungkol sa aswang-aswang na yan kapag tapos ng kumain. Anya ay masamang pinaghihintay ang grasya. Nang matapos na kaming kumain, Sir Casper, ay naghandaan naman ng kamote at saging ang ina ng kasintahan ko. Nahihiya naman ako dahil sa ginawa nilang pag-asikaso. Pero wala akong magawa. Dahil ikiniit nitong ipaghanda kami ng makakain. Mga bisita raw kami ng anak niya. Kaya nararapat lang na asikasuhin niya kami. Maraming salamat po sa pag-asikaso ni Rosa. Pero kakakain lang po natin, di ba? Pagpapasalamat ko dito. Ay sus, ano ka bang bata ka? Wala yun. Masaya akong asikasuhin kayong mga bisita ng anak ko. At saka mamaya pa tayo matutulog, magkwentuhan pa tayo. Kaya paniguradong gugutumin tayo. Nakangiti nitong tugon. O siya, maiwan ko muna kayo dito ha. Ako'y may aasikasuhin lang sa kusina. Nito at umalis na. Naiwan kaming dalawa ni Myla sa balkonahe ng bahay. Nasa kwarto kasi si Jakes dahil may kinukuha ito. Alam mo, Monica, kanina nung nakita ko si Elena, hindi maganda ang ambience ko sa kanya. Panimulang wika ni Myla sa akin. Ano na naman yung sinasabi mo, Myla? Nandito tayo para magbakasyon, hindi para magbantay sa mga taong may kanya-kanyang buhay, ha? Wika ko sa kanya at pinandidilatan siya ng mga mata. Inungusan lamang ako ni Myla at nagsabing matuto umano akong makaramdam. Hindi yung porket nasa poder ako ng kasindahan ko ay maging panatag na ang loob ko. O na po, huwag kang mag-alala, palagi kong tatandaan ang mga sinasabi mo po. Tugon ko na lang. Tumigil lamang kami sa pag-uusap ni Myla nang makita kong papalapit na sa amin si Jakes. Tumistansya naman siya at binigyan kami ng espasyo ng kasintahan ko. Nakangiti pa siyang biniro ako at sinibihang oras na daw para maglambingan. Sira ka talaga, nakangiting tugon ko. Sa pag-alis ni Myla sa kinaupuan nito, ay nasipat ko naman ang dalagang si Elena. Nakadungaw ito sa bintana ng bahay nila at tanging lampara lamang ang siyang nagbibigay ng liwanag doon. Kung kaya't hindi ko masyadong maaninagan nito kung masababang nakatitig sa gaway ko. Sino ang tinitignan mo dyan? Untag na tanong ng kasintahan ko, kaya mabilis akong napalingon. Jakes, ikaw pala. Ngiting tugon ko. Kanina pa ako nagsasalita dito, pero hindi mo naman ako pinapansin. Sino ba kasi ang tinitignan mo? Tanong niya muli at tinignan ang gawi kung saan ako nakatingin. Sasabihin ko sanang nakita kong nakadungaw sa bintana ang dalagang si Elena. Subalit noong ibalik ko ang tingin sa bintana, ay wala na ang dalaga. Tanging ang bukas na lamang na bintana ang nakita ko. Wala. May iniisip lang ako kaya hindi ko napansin ang paglapit mo. Pasensya na. Pagsisinungaling ko pa. Umupo sa tabi ko si Jakes at niyakap ako. Kaya naman sinaway ko siya. At sinabihan ko siyang tigilan niya ang pagyakap-yakap sa akin. Dahil baka mamaya ay makita kami ng mga magulang niya at may masabi pa yon. Nakakahiya. Ito naman ang damot. Ngayon nga lang ako yumakap ulit eh. Aniya at talagang nilambing niya pa ako. Para lang bigyan ko siya ng yakap. Pinandilatan ko siya ng mga mata at itinulak ng bahagya. Inalis ko ang kamay niya mula sa pagkakayakap sa bewang ko. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may lumagabog sa bubungan ng bahay. Malapit sa balkonahe kung saan kami nakaupo. Kasunod ng paglagabog ay ang mahinang huni ng wakwak
mula sa kung saan. Takot na takot akong napaigtad matapos marinig ang huni ng wakwak at hindi ko naiwasang gapangan ng kilabot sa buong katawan. "Jigs, Monica, pumasok na kayo dito." Tawag bigla sa amin ng ina ni Jigs. Naglaki ang mga mata ko nang mabilis na lumapit sa amin ang ama ng kasintahan ko at may hawak-hawak itong itak. Nung tignan ko ang itak, Sir Casper, ay ganun na lamang ang takot ko sa pag-aakalang may nangyari ng hindi maganda. "Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Dalian nyo na," utos sa amin ng ama ni Jigs. "Tay, ano pong nangyari?" Pagtatakang tanong ng kasintahan ko. "Mamaya ko na ipapaliwanag. Basta, magsipasok na kayo sa loob. Tawagin mo ng kaibigan mo, iha." Anya. Tinawag ko na nga si Myla at pinapapasok na sa loob ng bahay. Nakita kong mabilis nang naglakad sa bakuran ng bahay ang ama ni Jigs habang nagsasalita. Hinahamon nito ang aswang at sinabihang magpakita umano para magtuo sila. Hindi yung nananakot lang. "Kilala kita nga na mahal ka. Kaya tigil-tigilan mo ang pamilya ko at ang mga bisita namin. Dahil hindi kita uurungan. At susugurin kita sa bahay mo. Oras na may mangyaring hindi maganda sa mga bisita kong aswang ka." Gigil na wika ng ama ni Jigs. "Tay, tara na po. Pumasok na po tayo sa loob." Tawag ng kasintahan ko. "Sige na, pumasok ka na ron at esikasuhin mo ang mga bisita mo. Ako na ang bahala dito." Sigaw ng kanyang ama. Nang nasa loob na kami lahat ay nakita kong natatakot si Nanay Rosa. May hawak pa itong rosaryuhan at walang tigil sa pagdarasal. "Nay, ano po bang nangyari? Sino bang hinahamong aswang ni tatay?" Tanong ni Jigs sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina kung sino ang pinaghihinalaang aswang ng kanyang ama. Kita ko naman sa mukha ng kasintahan kong hindi siya naniniwala sa sinabi ng kanyang ina. "Hindi ka ba natatakot sa aswang, Kuya Jigs?" Tanong ng kapatid nitong babae. "Aswang? Hindi naman totoo ang aswang. Tigilan mo nga ako. Yung narinig nating huni, gawa lang ng ibon iyon." Tugon ng kasintahan ko na halatang hindi ito naniniwala sa aswang. Iginiit naman ng kapatid nitong totoo ang aswang at hindi lamang likha ng ibon ang huning narinig namin. Dahil sa maniwala man umano kami o sa hindi, galing iyon sa aswang. Wika pa nito, magmula nung umalis ang kasintahan ko sa kanilang lugar, ay marami na ang mga kababalaghang nangyari. Hindi na umano tulad noon na tahimik ang kanilang paligid at walang mga kakaibang nangyayari. Umiling-iling lamang ang kasintahan ko at halata sa kanyang hindi pa rin naniniwala sa sinabi ng kanyang pamilya. Nung tinignan ko ang kaibigan ko ay namumutla siya at nangangatog ang katawan habang hawak-hawak ni Bong ang kamay nito. "Ayos ka lang ba, Myla?" Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Tinignan niya lang ako at hindi nakasagot. Kaya naman inutusan ako ng ina ni Jigs na ipasok na sa loob ng kwarto ang kaibigan ko. Maghatid na lang raw siya ng maiinom na tubig sa silid tulugan para maibsan ang nervyos na nararamdaman ng kaibigan ko. "Sige na, Monica. Dalhin mo na si Myla sa silid ninyo. Bukas na lang tayo mag-usap. Magpahinga na kayo." Wika sa akin ni Jigs. Dinala ko na nga sa silid tulugan ang kaibigan ko, Sir Casper. Nang makapasok na kami sa kwarto, at saka pa lamang kumalma ang kaibigan ko. Agad na inalis niya ang botelya sa bulsa. Nung tignan ko ang botelyang may langis ay halos pumutok na ang liig nito sa sobrang apaw. Kumukulo-kulo pa rin ang langis sa loob na aakalain mong ibinabad ito sa apoy. "Totoo ang aswang, Monica. Totoo ang sinasabi ng pamilya ni Jigs." Natatakot na wika ni Myla at itinapat sa akin ang bote. "Tignan mo, wala pa ring tigil sa pagkulo ang langis.
Ang ibig lang sabihin ay naririto pa rin sa paligid ang aswang at hindi pa yun umaalis. Natatakot ako. Nahintakotang wika ni Myla. Huwag kang matakot. Alam kong hindi tayo pababayaan ng mga magulang ni Jigs. Lakasan mo ang loob mo. Dahil kung totoo man ang aswang, alam kong hindi makakalapit sa atin ang nilalang na iyon. Wika ko pa. Humugot ng malalim na hininga si Myla at saka tumango. Sinabihan ko siyang unang gabi pa lamang namin sa probinsya ng kasintahan ko. Kaya't magpakatatag siya dahil may ilang araw pa kaming mananatili doon. Natapos nga ang gabing iyong hindi kami masyadong nakatulog ng kaibigan ko. Pero wala namang nangyaring labanan o habulan ng aswang. Gaya ng mga napapanood ko sa palabas. Pero hindi pa rin kami naging kampante ng gabing iyon. Nang sumunod na araw ay palagi nang pumupunta sa bahay ni Jigs, si Helena. Mabait ang pagkikitungo nito sa akin. Kaya naman hindi ko rin siya pinakitaan ng pangit na pag-uugali. Sa pag-aakala kong nakikipagkaibigan lamang sa akin si Helena, ay maggiliw ko naman siyang pinapakitaan ng kabaitan palagi sa tuwing kinakausap niya ako. Ewan ko ba, Sir Casper, ha? Pero sa totoo lang, ako ang tipo ng taong mabilis lamang mapapaniwala ng iba. Yun bang pakitaan lang ako ng kabaitan, ay pagkakatiwalaan ko na kaagad dito. Kabaliktaran naman ng kaibigan kong si Myla. Isang araw noon, abala ang lahat sa pag-ayos ng mga dekorasyon sa bakuran ng bahay. Nang lumapit sa akin si Helena at may inabot na pagkain, tinanong ko siya kung ano ang ibinigay niya. Minatamis. Nakita kasi kitang pagod na kaya dinalan kita ng merienda. Malumanay na tugon niya. Naku, maraming salamat dito ha. Mukhang napakasarap nito ha. Masayang wika ko. Masarap talaga yan dahil espesyal ang pagkakaluto niyan. Wika niya pa. Hindi ko maiwasang tignan ng diretso si Helena. Pagkaramdam ko kasi ay may ibang ibig sabihin ng mga katagang binitawan niya. Espesyal ang pagkakaluto ko dahil espesyal ka sa akin. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan bukod kay Jigs. Muling wika niya. Nakangiting tumangaw-tango na lamang ako sa kanya. Sige na, kainin mo na yan. Mas masarap yan kapag mainit-init pa. Kaya bago pa man lumamig yan, kainin mo na. Anya pa. Tinignan ko ang mga kasamaan kong abala pa rin sa pag-ayos ng dekorasyon. Mamaya ko na lang to kakainin. Hintayin ko lang matapos sila para mabigyan ko rin sila nitong kakanin. Wika ko. Ha? Para sa'yo talaga yan. Binigyan ko na sila kanina bago pa kita nabigyan. Sa'yo talaga ang pagkain iyan. Sige na, kainin mo na yan. Giit niya. Para hindi na ako magmukhang kabastos-bastos ay sinang-ayunan ko na lamang ang sinabi ni Helena. Naghanap ako ng mauupuan para kumain. Samantalang siya ay bumalik na sa pwesto ni Jigs at Myla para tumulong dito. Nung sumapit ang hapon at malapit ang matapos ang ginagawa namin, nakaramdam ako ng pagkahilo. Sandali ko pang hinilot-hilot ang sentido ko at ipinilig ang ulo. Ayos ka lang ba, Monica? Tanong ng kasintahan ko at hinawakan ng balikat ko. Hindi ko alam, Jigs, pero parang nahihilo ako at kumikirot ang tiyan ko. Tugon ko sa kanya. Baka nagugutom ka na. Muling wika niya. Umiling-iling ako at sinabi ko sa kanyang hindi ako nagugutom. Kakaibang kirot ang tiyan ko at alam kong hindi iyon dahil sa gutom. Ang init mo. Mukhang nilalagnat ka. Nag-aalalang wika sa akin ni Jigs at inalalayan niya ako na pumasok sa loob ng bahay para makapagpahinga. Sumunod naman agad si Myla at nag-aalalang nagtanong kung ano ang nangyayari sa akin. Sinabi ni Jigs sa kanyang masama ang pakaramdam ko. Habang naglalakad kami papasok sa loob ng bahay, sa hindi inaasang pangyayari,
ay nasipat ko sa Helena. Nakita kong nakangisi siya habang sinusundan niya kami ng tingin. Kinikilabutan ako sa pagkakangisi ni Helena. Para kasing nakita ko kasi sa kanya ang mga bruhang kalabang mangkukulam sa mga palabas. Anong nangyayari dito? Tanong ng ina ni Jakes nang makasalubong namin ito papasok sa loob ng bahay. Nay, bigla na lang pong sumama ang pakaramdaman ni Monica. Tugon ni Jakes. Ano? Ay Diyos ko, mahabaging langit. Halika dito, iha. Mahiga ko muna dito sa mahabang upuan. Aligagang wika ni Nanay Rosa. Nang maihiga na nga ako sa mahabang upuan, malapit sa bintana, ay mabilis nang kumuha ng maligamgam na tubig si Nanay Rosa. Ang kasintahan ko naman ay inutusan itong kumuha ng gamot para makainom na ako. Ay nako, ano bang nangyayari sa iyo at sumama na lang biglang pagkaramdam mo? Tanong ni Nanay Rosa sa akin habang inaasikaso niya ako. Hindi ko po alam, Nay, kung bakit bigla na lang sumama ang pagkaramdam ko. Tugon ko. Ay siya. Halika't inumin mo na itong gamot. Aniya tinulungan ako makabangon. Akmang iinumin ko na sana ang gamot nang sa paglapat pa lamang ng gamot sa dila ko ay mabilis na iniluwa ko na iyon at walang patid na sumuka ng sumuka. Puro malalapot na laway at napakapait ang siyang isinuka ko, Sir Caspar. Halos mawala na ako ng ulirat sa kakasuka habang idinidiin ko ang aking tiyan. Dahil sa bawat pagsuka ko ay parang may kung anong bagay o insekto ang umahagod sa kalamnan ko. At pakiramdam ko ay parang pinagkakagat ang lamang loob ko. Diyos me, ano bang nangyayari sa iyo? Bulalas ni Nanay Rosa. At tinawag si Tatay Osmeng. Mabilis namang pumasok si Tatay Osmeng at hinagod ang likod ko. Narinig kong nagtanong siya kung ano ang nakain ko kanina. Bakit ako sumuka ng sumuka? Ewan ko ba, Sir Caspar, kung bakit namang sandaling iyon ay nawaglit sa isipan ko ang binigay na pagkain sa akin ni Helena. Kaya naman noong magtanong ang ama ng kasintahan ko ay wala akong naisagot. Lumipas sa mga oras ay medyo bumuti na ang pakaramdam ko. Subalit noong sumapit ang kalagitnaan ng gabi ay muli na namang akong inatake ng pagsusuka at pananakit ng tiyan. Nakayokyok na lamang ako sa gilid ng higaanuan habang walang tigil sa pagsusuka ng malalapot na laway. Halos hindi maputol-putol ang napakapait na kong laway na isinusuka. Maya-maya pa ay sunod-sunod na lumalagabog ang bubungan na parang may isang bungkos ng niyog ang nagkalaglagan. Kasunod noon ay parang may mga paa ng tao ang nagtatakbuhan sa taas ng bubungan. Nakita namin na lumulundo ang bubungan. Kaya naman kumuha ng itak si Jakes at ang kanyang ama. Inakyat ang bintana at sinilip ang bubungan. Anak ng patay. Pusa lang ang naghahabulan pero parang mga paa ng tao kung lumundo ang bubungan. Reklamong wika ng ama ni Jakes matapos nilang silipin iyon. Nagwika naman ang kasintahan kung huwag umano kaming magalala dahil pusa lamang na naglalandian ang nasa taas ng bubungan. Medyo napatawa pa nga ang kaibigan kong si Myla matapos sabihin iyon ni Jakes. Maya-maya pa ay sunod-sunod na lumagabog ang bubungan na para bang may isang bungkos ng niyog ang nagkalaglagan. Subalit makailang minuto pa lang ang lumipas, Sir Caspar, ay kakaiba na talaga ang lagabugan sa taas ng bubungang naririnig namin. Dahil sa para na talaga itong tao at hindi mga pusang naghahabulan lang. Saan ka pupunta, Osmeng? Tanong ni Nanay Rosa sa asawa. Hindi na maganda ito. Lalabas lang ako para tignan kung anong nasa bubungan.
Alam kong hindi po sa mga lagabugan sa taas. Diyan lang kayo at lalabaksin ko ulit. Asikasuhin niyo si Monica. Mariing wika ng ama ni Jigs. Tay, samahan na kita. Saad ng kasintahan ko at mabilis nang sumunod dito. Nagmadali na nga silang maglakad palabas ng bahay. Wala pang ilang minuto ay bumalik na sa loob ng bahay ang dalawa. Kaagad silang tinanong ni Nanay Rosa kung nalaman ba nila kung ano ang nasa taas ng bubungan. Hindi, Nay. Paglabas namin ni Tatay, wala nang kaninang pusang nakita naming naghahabulan sa taas ng bubungan. Tugon ng kasintahan ko. Mukhang pinaglalaruan tayo ng mga aswang na yun ha. Umanta sila sa akin kapag mahuli ko lang sila. Galit na wika ng ama ni Jigs. Nang gabing iyon ay hindi ako masyadong nakatulog dahil sa pasulpot-sulpot na pananakit ng tiyan ko. Hindi rin nakatulog ang mga magulang ng kasintahan ko at maging si Jigs ay magdamag ring nakabantay lamang sa akin. Kinaumagahan nung maghahanap na sina Tatay Usming ng manggagamot ay nawala naman ang pananakit ng tiyan ko. Kaya sinabihan ko silang wag na lang maghanap dahil baka mahindi lamang ako magandang nakain kahapon. Kaya sumakit ang tiyan ko. Sigurado ka ba, Iha? Wala ka na bang nararamdamang sakit ng tiyan mo? Nag-aalalang tanong ng ina ni Jigs. Opo, ayos na po ako, Nanay Rosa. Huwag na po kayong mag-alala. Tugon ko sa ina ng kasintahan ko. Sige. Pero kapag nakaramdam ka ng pananakit ng tiyan o kung anumang masama sa katawan mo, sabihin mo kagad sa akin ha, para puntahan ka agad ni Usming sa kabilang baryo ang manggagamot. Anya. Tumango ako at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil sasabihin ko kaagad sa kanila kapag may naramdaman akong hindi maganda. Pagkatapos nito ay dahil sa nalalapit na handaan ay muli na namang naging abala ang lahat. Kanya-kanya silang asikaso sa mga ginagawa. Kaming dalawa ni Myla ang nakatuka sa paghihiwa ng mga pangsahog. Samantalang si Jigs naman ay kasama nito ang ama sa paghihiwa ng karne. Bukas na kasi ang malaking handaan, kaya't kailangan gabi pa lang ay nakapaghanda na sila. Para pagsapit ng madaling araw ay magluto na lamang ng magluto upang sa ganon, sa pagsapit ng kinaumagahan, ay tapos na ang lahat ng gawain. Habang naghihiwa kami ni Myla ng sibuyas, ay napansin kong panay ang pagsipat niya kay Helena. Uy, Myla, bakit ang sama yata ng tingin mo kay Helena? Tanong ko. Hindi lang yata, dahil talagang masama ang tingin ko sa kanya. Ha? Bakit naman? Tanong ko. Humugot muna ng malalim na hininga ang kaibigan ko bago nagsalita. Anya, malakas ang kutob niyang may kinalaman sa Helena sa pagsakit ng tiyan ko kagabi. Kanina niya lang kasi naalala na nakita niya sa Helena kahapon na binigyan ako ng pagkain. Hindi niya lang raw ako kaagad nilapitan kahapon para balaang huwag kainin ang binigay ng babaeng iyon. Dahil sa baka mamaya ay may kung anong nilagay sa Helena sa pagkain at mapano pa ako. Mamaya lang talaga ang babaeng yan. Kukumprontahin ko yan kung ano ang nilagay niya sa binigay siyang pagkain kahapon. Dahil hindi naman sasakit ang tiyan mo ng grabe kung wala siyang nilagay doon eh. Anya pa, habang hindi inaalis ang tingin kay Helena. Ano ka ba naman, Myla? Baka nagkataon lang. Huwag mo munang paratangan kaagad yung tao. Kawawa naman. Pinagkamala na ngang aswang ang ina ng tao, tapos paratangan mo pa ng kung ano. Saway ko sa kaibigan ko. Aba, ayos lang sa'yo ang nangyari sa'yo kagabi. Hindi ka man lang magagalit sa babaeng yan. Kamuntikan ka ng mapahamak.
Kung malapit lang dito ang ospital ay isinugod na kita kagabi. Wika niya pa. Kilala ko ang kaibigan ko, Sir Casper. Alam ko kung paano siya pakalmahin para tumigil na sa kakadaldal. Iyon na nga ang ginawa ko. Nilambing ko siya at iniba na ang usapan para hindi na niya pag-initan pa sa Helena. Alam ko naman kasing unang salta pa lamang namin sa lugar noon ay hindi na maganda ang ambience ng kaibigan ko sa dalagang si Helena. Maya-maya pa ay napansin ko ang babaeng nakausap ko kahapon bago ako binigyan ni Helena ng pagkain. Siya yung nasagi ko kahapon doon sa gilid ng kalsada. Naalala ko pang hinawakan ng babae ang balikat ko kahapon dahil sa kamuntikan na akong matumba. Nang tumingin sa gawi ko ang babaeng sa palagay ko ay kaidaran ko lang rin. Ngumiti ito, kaya't nginitian ko na lang din siya. Mayla, maiwan na muna kita saglit ha. Ikaw na muna ang bahalang tumapos dito sa ginagawa ko. May pupuntahan lang ako. Wika ko sa kaibigan ko. At hindi na hinintay pa ang sagot nito. Nilapitan ko ang babae at tinanong kung may kailangan ba siya. Ngumiti naman siya at sinabing wala umano. Naglalakad-lakad kasi siya at nakita niyang abala ang mga tao sa loob ng bakuran. Kaya't nakikinigod na rin umano siya kung ano ang ginagawa ng mga taong nag-umpukan. Nga pala, pasensya ka na hindi ako nagpakilala sa iyo kahapon. Ako nga pala si Rowena. Sa malapit lang ako nakatira. Magiliw na wika ng babae matapos magpakilala. Ikinagala kitang makilala. Ako naman si Monica. Nagbakasyon lang kami dito ng kaibigan ko. Tugon ko. Masayang nakapagkwentuhan si Rowena sa akin. Habang nagkwentuhan nga kami ay napansin kong hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Dahil sa naaliw ako sa pagkikipagkwentuhan, kaya't hindi ko iyon gaanong pinagtuunan ng pansin. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nagpaalam na si Rowena. May pupuntahan pa raw siya sa dulo ng baryo. Inosenteng tumango ako at sinabihan ko siyang mag-ingat. Kako, bumalik siya bukas dahil may handa ang gaganapin sa bahay ng kasintahan ko. Nagpasalamat si Rowena tapos ay umalis na. Nung sumapit ang kinahapunan, ay natapos na namin ang aming mga gawain. Nilapitan ko ang kasintahan ko at tinalhan ng merienda. Maghapon kasi silang hindi masyadong nakakain ng maayos dahil sa pagiging abala. Magmerienda ka muna, Jigs. Mamaya mo natapusin ang ginagawa mo. Nakangiti kong wika, sabay abot ng merienda sa kanya. Salamat, Monica, mahal. Nagabala ka pa. Aniya sa malambing na boses. Kaya nagkaroon ng tuksuhan sa pagitan ng mga kaanak ni Jigs. Tinotoksyan nila ang binatang sa dinami-rami raw na kadalagahang nagkantara pa sa kanya. Sa akin lang pala umano si Jigs madadapa. Kahit nga si Helena, na naging kaibigan na ni Jigs, ay hindi umano pinapansin ng binata noong nagpapahiwatig ito ng pagkagusto. Kaya napakaswerte mo, iha. Dahil tanging sa iisang dalaga lang talaga tumitingin itong pamangkin ko. Ika nga nila, hindi malambot ang ilong ng pamangkin kong ito. Hindi basta-bastang matutukso, kahit maihain pa sa harapan ng palay. Wika ng tiyuhin ni Jigs. Nagkatawa na naman kaming lahat, kaya't nakikisakay na rin ako sa usapan nila. Nung tignan ko si Helena, ay masama na ang titig niya sa akin. Hindi ko na lamang pinansin ang ginagawa niyang pagtitig. Sa isip-isip ko kasi baka nainis lang siya dahil nasama sa biruan ang pangalan niya. Kinagabihan ay nag-inuman na ang mga kalalakihan. Tapos na kasi silang maggatay ng baboy at maghiwa. Kaya't oras na ng pamamahinga at nag-inom na nga sila.
Kami namang mga kababaihan ay nasa sala lang at nagkukwentuhan habang nagkakape. Habang nag-iinuman sa balkonahe ng bahay, ang mga kaanak ng kasintahan ko, kasama ang ama niya. Naririnig kong pinag-usapan nila ang tungkol sa aswang. Batay sa kanilang pag-uusap, nayangga umano ang isa sa mga tsuhin ni Jigs, kaya hindi ito makakadalaw sa handaan. Paano ba naman kasing hindi mayanggaw? Napakalasinggero at kung saan-saan pumupuntang lugar, basta't nakakaamoy ng inuman. Kaya kayong mga lasinggero na palaging uhaw sa alak, abay, maghinay-hinay na kayo. Dahil baka mamaya niyan, patulad pa kayo kay Enteng. Ayun, itinali na sa loob ng bahay dahil gusto ng lantakan ng buntis nilang aso. Ay nako, mabuti na lang at may nahanap silang magaling na albularyong kayang gamutin ang pagiging aswang ni Enteng. Ani namang isa sa mga kaanak ni Jigs. Habang palalim ng palalim ang kanilang usapan, ay mataman lamang akong nakikinig. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagka-interes sa usapan nila tungkol sa aswang. Monica, matanong ko lang ha. Nasaan pala ang binigay ko sa iyong panyo? Yung binigay ni Lola na protection? Kalabit sa akin ni Mahila bigla. Sandali kong inisip kung saan ko ba nailagay ang panyong binigay sa akin ni Mahila. Nang maalala ko ay sinabi ko sa kanyang nasa bag ko ang panyo. Sinabihan niya naman akong bakit hindi ko raw iyon dinadala palagi. Samantalang alam ko naman raw na nasa liblib na probinsya kami. Marami ang mga maaaring pwedeng mangyari. Kaya dapat hindi ko raw iniiwan-iwan ang protection ko. Mamaya ko na lang kunin. Papasok din naman tayo sa kwarto. Tugon ko na lamang. Inirapan ako ni Myla at sinabihan kahit kailan ay ang tigas raw ng ulo ko. Hindi umano ako marunong makinig sa kanya. Habang nag-uusap kami ni Myla, ay bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin. Naging maalinsangan iyon at may kasama pang napakasangsang na amoy. Biniro ko pa ang kaibigan kong matuto naman siyang rumespeto. Kako, huwag siyang magpasabog ng sama ng loob sa tabi ko dahil napakabaho niyon at nakakasulasok sa ilong. Sira, hindi ako umutot. Baka yung nakikinig yung umutot. De joke lang. Wika niya, sabay takip ng ilong. Kung hindi ikaw, sino? Alangan namang ang ina ni Jigs ang nagpasabog. Wika ko sa mahinang boses na natatawa pa. Magsasalita na sana si Mahila nang bigla na lamang kaming napalingon sa labas ng bahay. Dahil sa narinig naming nagkagulo na ang mga nag-iinuman. Ang buong akala nga namin na mga sandaling iyon ay nag-aaway na ang mga ito dahil sa ang lalakas ng kanilang mga boses. Nung tignan nga namin ay wala sila sa balkonahe. Nasa bakuran na sila ng bahay at parang may tinitignan sa bubungan. Anong nangyayari? Bakit nagsisigawan kayo? Natatarantang tanong ni Nanay Rosa habang nakadungaw sa bintana. Rosa, huwag kayong lumabas ng bahay. May aswang sa taas ng bubungan. Sigaw ni Tatay Osming. Nakita kong kanya-kanya ng kuha ng mga kahoy at iba pang pupwedeng ipanghambalos ang mga ito. Kaya maya pa ay nanlaki ang mga mata ko at sumaniwala man kayo o sa hindi, Sir Caspar. Kitang-kita ko kung paano bumulusok ang isang napakalaking ibong. Aakalain mong inahing manok papunta sa kinaroroonan ng kasintahan ko. Mabuti na lamang at mabilis na nakaatras ang kasintahan ko. Pagpagsak ng ibong nakita ko ay mas lalong nanlaki ang mga mata ko at halos panawa na ako ng ulirat dahil sa ang kaninang ibong nakita ko
ay bigla na lamang iyong nawala nung bumagsak na sa lupa. Sa halip ay isang maitim na pusang may nagbabagang mga mata ang nasa harapan ng kasintahan ko. Nagtayuan ang mga balahibo ng itim na pusa na may nakakatakot na pagmumuka. Umaangil iyon na para bang anumang sandali, Sir Casper, ay dadambahan na nito ang kasintahan ko. Anak ng tokwa! Bulalas ni Tatay Usming, sabay tulak sa kasintahan ko. Kaya't napasalampak siya sa lupa at walang pag-alinlangang hinambalos ni Tatay Usming ang nilalang. Imbis ng kasintahan ko ang dambahan ng nilalang, pagkampas nga ni Tatay Usming ng pamalo, ay siya ang nadambahan ng pusa at walang tigil na pinagkakalmot. Sa bilis ng mga pangyayari ay walang nakatulong kaagad kay Tatay Usming. Lahat kami ay napatulala na para bang tinakasan kami ng kaluluwa ng panandalian. Nang may masmasan na ang mga kaanak ni Jigs, ay mabilis na nilapitan nila si Tatay Usming at tinulungan. Mabilis namang tumakas ang aswang, kaya't ang ibang mga kalalakihan ay sinuong na ang kakahuyan sa likuran ng bahay. Dahil doon na tumakbo ang aswang. Mabuti na lang at may buwan ng gabing iyon, Sir Casper, kung kaya't kahit na walang dalang mga sulo o flashlight na bit-bit ang mga kaanak ni Jigs na umahabol sa aswang, ay hindi sila nangangapa sa dilim. Mabilis nang inalalayan ng kasintahan ko ang kanyang ama papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na sila, nagulat naman ako nang mabilis na hinampas ni Tatay Rosa sa balikat si Tatay Usming. Imbis na tulungan itong paupuin. Walang iya kang matanda ka. Ang lakas ng loob mong suguirin ang aswang na yon. Gayong wala ka namang hawak na pwedeng ipanlaban doon sa nilalang na yon. Galit na wika ni Nanay Rosa at muling hinampas ang lasing niyang asawa. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa dahil sa nangyari. Naibulalas pa nga ni Tatay Usming sa amin. Siguradong sigurado raw siyang ang nanay ni Helena ang aswang na nakasagupa niya. Nang makabalik na ang mga kaanak nila, ay kabaliktaran sa sinabi ni Tatay Usming ang ikwento nila. Dahil ayon sa isang kaanak nila, babae umano nga ang aswang. Pero kaidaran lang namin. Mukhang bagong batigang aswang na raw ang babaeng iyon dahil sa napakatapang. Noong maabutan nga nila daw at pinaghahambalos ng pamalo, lumaban pa umano ang aswang at walang tigil silang inambahan ng kalmot. Noong ipinaliwanag ng Choy ni Jigs ang itsura ng aswang, noong bumalik iyon sa pagiging tao, nanlaki ang mga mata ko. Dahil sa kapareho nito ang itsura ng babaeng si Rowena. Sinabi ko sa kanilang kilala ko ang tinutukoy nila at si Rowena iyon. Nagkatinginan ang lahat at nagwika ang ina ni Jigs na wala silang kilalang dalagang Rowena sa baryo. Lahat ng mga taga-baryo ay kilala nila dahil sa doon na sila tumanda. Anya ay marahil na tunugan ng aswang na yon na may bagong salta sa baryo nila. Kaya naman humanap lang iyon ng pagkakataon para mabiktima ang isa sa aming dalawa ni Myla. Saad niya, mabangaw umano sa aswang ang mga bagong salta. Siguro nung sumakit ang tiyan ko ang dahilan noon ay ang aswang. Dahil nasabi ko rin sa kanilang tinapik ako ni Rowena. Bago iyon umalis, noong bago sumakit ang tiyan ko kinagabihan. Nag-uwi ka naman si Jigs na babalik rin kami kaagad pagkatapos ng kasiyahan. Dahil baka mamaya ay may ibang aswang na naman ang makatunog na may bagong salta sa kanilang baryo. Sinabi ko na sa inyong mabaitang pamilya na Helena, kaya huwag mo silang paginalaan, tay. Sabihin na nating aswang nga sila pero hindi naman sila nananakit ng iba. Wika ni Pong kay Tatay Usming. Natahimik naman si Tatay Usming. Kinabukasan noon ay masaya naman ang lahat
at naidaos naman ng matagumpay ang kasiyahan. Sobrang nag-enjoy pa nga kami ni Myla noon dahil unang basis ko maka-attend ng disco talaga. Yung parang nasa court ka. Sa syudad kasi ay may sayawan nga pero napakasiksikan. Sa lugar kasi nila Jakes, kahit nasa lupa ka lang at nakabakod lang ng mga kawayan, ay masayang makipagsayawan doon. Matapos nga ang kasiyahan, kinabukasan ay bumiyahin na rin kami kaagad pabalik sa Maynila. Magmula noon na hindi na ako nakaranas pa ng kababalagan patungkol sa aswang. Lumipas ang ilang mga taon ay nagdesisyon na rin kami ni Jakes na magpakasal na. Sa kabila ng mga nangyari na mga pagsubok sa aming relasyon, ay nananatiling matatag pa rin kami. Hanggang sa biniyayaan kami ng 3 anak. Hanggang 3 lang kasi puro cesarean ako. Sa ngayon po ay masaya na kaming naninirahan dito sa Batangas. May sari-sari store na din ako. At si Jigs naman ay may pwesto sa palengke. Dito ko natatapusin ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapos sa kwento kong ito. Muli po, ako po si Monica ng Batangas.